At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. So, yung season na susunod, okay. It's there's a hindi. 5,000 pesos. Kaya sa milyonaryo, sama-sama tayo, babago muli para maging milyonaryo. Right, welcome back mga kabaitan, magandang buhay ho. Heto na naman ho tayo, nagbabalik na naman para maghahatid ng mga komprehensibo at totoo, walang kinikilingan. Nasa tama lang ho tayo, mga kabalitaan na maghahatid ng mga balita at impormasyon. Welcome na naman ho at panibagong araw, panibagong reaction video na naman ho tayo mga kabalitaan. Overseas Filipino workers at lahat ng mga Pilipino sa lupalop ng ating mundo, lalo ho dito sa ating bansang Sinilangan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang buhay, welcome ho sa ating munting bahay. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo para ho kayo laging updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Mag-comment, like at i-share niyo po ang video ito para mas mapalawak pa po kung saan ito mapapadpad mga kabalitaan yung ating gagawing paghahatid ng mga impormasyon at balitaan. At the same time, pindutin niyo na rin ang notification bell. At huwag niyo rin po mga kabalitaan kalimutan na itutuloy lamang ho ang pagpapanunod dito ho sa ating mga video na inyong makikita sa munting bahay natin at hayaan nyo lang po yung ads na inyong makikita, no? Dahil yan po ay malaking bagay na rin yan sa inyong lingkod mga kabalitaan. Mapatingin ko muna si Mami Rose at Daddy Birding at Tubi Tobias dyan sa Cebu City na tayo daw ang nakapagbigay lakas nila ni Mami Rose at Daddy Birding mga kabalitaan. At sa lahat ng mga moderators ng ating bahay, welcome at enjoy lamang ho sa panunood, pati na yung ating mga masugid na mga tagapanood, mga kabalitaan. Ngayon po ay tutungo tayo, hindi na tayo magtatagal. Nakikita niyo pa ba yan? Yung conference on the part of the Senate, itong permado ho ni Senator Grace Poe mga kabalitaan. Yung chairperson dyan sa Senate and of course, yung chairperson naman sa House of Representatives. Itong si Representative Elizalde Esco mga kabalitaan. Lumagdaho sila dyan ha? Ano po ba yung pinapakita ko dito? Well, tingnan nyo po mga kabalitaan ha? Tingnan nyo, silipin nyo po. Ayun o. Omnibus motion mga kabalitaan. Napakawalang kwenta ang omnibus na ito. Talagang nililing lang ho nila tayo dito mga kabalitaan. At yung mga ilang mambabatas ay talagang ginawang tanga sa omnibus na ito. Dahil ito po mga kabalitaan, babasahin ho natin para maintindihan ninyong lahat mga kabalitaan. Ayon pa po dito na the technical staff of the House Committee on Appropriations and the Senate Committee on Finance are authorized to effect corrections of typographical, grammatical, and printing errors, as well as necessary adjustments such as performance indicators and section number of general and special provisions as a consequence of the amendments. Number 2, in case of conflict between the conference committee report and the printed copy of the bill, the latter shall prevail. Permado pa nila mga kabalitaan. Palagpakan, napakatalino ho nila. Napakatalino ho. Ginawa hong bobo yung taong bayan sa kanilang mga pinaggagawa dyan mga kabalitaan. Akala siguro nila hindi tayo makakaintindi sa mga pinaggagawa ho nila. Tingnan nyo po. Salin ho natin to sa Tagalog para maintindihan sa mga medyo para mas maintindihan po talaga sa karamihan mga kabalitaan. Sabi pa naman dito na in fairness daw, na susundin lang daw ang technical staff. Ang mga utos ng superiors, officials, tulad ng BICAM chairpersons. Mga members of the designated representatives. So meron bang ganun mga kabalitaan? Susundin lang ho. Hindi ba pa idadaan ho yan sa reading?
Walang objections na nagaganap mga kabaitaan. Di ba? May first, second, third reading and then pupunta ho yan sa bycams pag medyo hindi ho magkakasundo yung Senate at saka yung House of Representatives sa kanilang mga inilalagay nilang mga salapi para sa taunang budget mga kabalitaan. So, tingnan niyo po napaka misleading po ito mga kabalitaan. So, dami na hong nagagalit ho sa kanila. So, kung tutuusin ho, sa mga ganitong diskarte ay walang ganong bagay mga kabalitaan bilang ministerial function. Dahil sabi nila nga otorisado lang ang mga ito na iwasto ang mga typographical, grammatical o printing errors mga kabalitaan. Di ba? So bakit ho may mga blanco ho dyan, may mga naka-underline ho na may mga salapi ho dyan, di natin alam with something like that. Ano po para saan po ho ba yun? Kung may error lang, like for instance, ito ipapaliwanag naman to ni ni Marcoleta, pero next vlog na lang ho natin para maintindihan, ipapakita ho natin dito mga kabalitaan. Di po ba? So niloloko ho nila tayo. Ang masaklap pa ho dyan, pinirmahan ho ito yung omnibus motion ni Grace po mga kabalitaan at ni Saldico. Dapat managoto sila dito. Ginawa ho tayo nilang tanga. Sa ginawa ho nila, yung panluloko sa taong bayan ay sila yung naging tanga. Naging mangmang sa kanilang mga pinanggagawa mga kabalitaan. Yun po yung totoo dyan. No? Nakaka-hello sila, nakaka-hello. Anyways, kalimutan ho natin yan kasi mamaya susundan ho natin tong isyong ito dahil pinupuna na ho sila ng kanilang kapwa mamabatas, lalo na po yung Makabayan Block. At may magrarally ho sa sa January 31, 2025 na patungkol ito sa nangyayaring hong nakawan sa pera sa ating gobyerno. Pero take note mga DDS, huwag magpapaniwala agad kay Ma'am Shelo Magno dahil wala hong binabanggit dito na si Speaker Romualdez ay involved sa ganito. Parang si Presidente Duterte, si Presidente Marcos lang yung pinariringgan nila dito. At bandang huli sisigaw sila na alis Sara Duterte. Kaya sa panawagan ni Shelo Magno, yung mga DDS na solid DDS, kung siya'y manawagan na punta kayo rito sa January 31 saan nga ba yun? Sa EDSA Shrine ba yun? Kasi kakalampagin ho natin yung Malacanang. Wag ho kasi front lang ho yan. Front lang po ho yan. Kasi nga talagang malilin lang ho kayo dito mga kabalitaan. Ay, wag kayong magpapaniwala. Dahil bandang huli, sisigaw ho sila dito na alis Sara Duterte. Impeach Sara Duterte. Para ho mas dumami yung kanilang mga dadalo ho sa rally sa January 31. Tandaan niyo po ang gagawa ng rally, Makabayan Block, itong si Fadi Reyes, malamang, at itong si Shelo Magno. Si Shelo Magno talagang anti-corruption to siya Anti-corruption to siya, anti-corrupt politicians to siya. Kaso nga lang, gusto niyang maipa-impeach din Sara Duterte dahil parang nahawaan na rin siya ni Tamba kasi parang close friend pala yan sila ni Tamba O baka sinusulsulan kaya nawala yung talino ni Ma'am Shelo Magno ay naniwala rin. Hindi pa naman hunusgahan ho yan at hindi nga nila makasukasuhan sa sa ombudsman dahil yung ombudsman mismo nagsasabi, paano ko makakasuhan yan? Wala naman ako nakikitang masama sa ginagawa ni Inday Sara Duterte. Mas kinasuhan niya pa nga si Jade Mabilog na hindi na sana makakaupo kahit anong posisyon sa gobyerno. Kaso nga lang, itong si Bongit ay binigyan pa ng executive clemency para ho makabalik na makatakbo ho sa politika. Ay inaarbor ho nila, lalo na si Laila de Lima. Lumabas ang bali-balita ngayon, ayon pa ni Atty. Topacio, na inarbor kasi nga pinapasalamatan ni Laila de Lima na sa kanyang paglaya ay parang may malaking papel yung ginawa yung ating Pangulong si Bonget Marcos mga kabalitaan. Anyway, diretso na tayo dito. Alam na ho yung laro nila. Ito po pala, saglit, ito. So, absuelto ho si VP Sara Duterte. Matsalam po, matsalam. Walang masama ang mananaig sa kabutihan. Yun po yung talagang bukang bibig ho nating paulit-ulit na sinasabi dito sa ating programa. Dahil nga po ang sinasabi kong walang masamang mangingibabaw sa kabutihan dahil ang ginawa ho ngayon ni Tamba, lumabas na ho yung kanilang kasamaan. Kasi pinamumukhaw nila dati si Sara Duterte ay masamang tao, magnanakaw, ngayon bumaliktad yung mundo. Sabi ko sa inyo, bilog yung mundo mga kabalitaan. Ano nangyari?
Kahit mayor nga sa Baguio City, ay talagang pinunaho sila sa kanilang mga pagnanakaw sa pera gamit yung pera ni Juan de la Cruz, mga kabalitaan. Aha. So ito, pakinggan muna natin yung ano sa palagay nyo. Balita ho ito ng Net25, yung sinasabi hong absuelto na si Inday Sara Duterte sa 5 yatang police officer na nagsampa sa kanya ng kaso ng ano ba yun? Obstruction of justice at kung ano-ano pa po. Yun, naalala nyo po ba yung sa time ni Attorney Lopez na nagkakagulo doon sa saan nga ba yung hospital, sa mga sa Veterans Hospital? Tapos nandun si Inday Sara Duterte, sinuportahan talaga kasi ayaw ho talagang ipapalala doon sa Women's Correctional kasi nga hindi naman ho convicted itong si Attorney Lopez. Ngayon siguro walang magawa, ay gagawan ho ng istorya, kakasuhan para ho sa sasama sa mata ng mga ng taong bayan, ay hindi pa rin nakalusot ito mga kabalitaan. Di ba? Walang masamang mangingibabaw sa kabutihan, mga kabalitaan. Alright, so ayusin ko muna pala tong nawala yung Sana hiwalay na lang to, hiwalay ko na lang sana to. Ayusin ko lang to mga kabaitan. Ayun, lumabas na. Kinawala yung nawala yung yung subscribe natin diyan, monitor. Live po yan So meron na tayo palang 43,343 subscribers. Hopefully guys, bago dumating ho yung halalan 2025 midterm elections, sana makaabot na tayo ng 50,000 and before the end of this year, sana makuha natin yung target natin na 100,000 subscribers para ho sa helping restore the bayanihan spirit, mga kabalitaan. Anyway, tuloy na ho tayo dito sa sa palagay nyo. Office ang mga kasong kriminal na isinampa po ng Philippine National Police laban po kay Vice President Sara Duterte at sa hepe po ng kanyang security detail. Kaugnay po ito sa insidente sa Veterans Memorial Medical Center noong nakaraang taon. Sa 13 pahinang resolusyon na nilagdaan po ni Assistant Prosecutor Criseline Carayugan Lugo, tinukoy po ng Quezon City Prosecutor's Office ang kabiguan ng Quezon City Police District at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na magbigay ng prima facie evidence para mahatulang nagkasala si VP Sara. Sa resolusyon na inaprubahan po ni Prosecutor Vimar Barceliano, inirekomenda po ng mga piskal ang pagbabasura sa reklamo para sa paglabag sa Article 148 o ang direct assault, Article 151 o ang disobedience to authority at Article 286 o ang grave coercion ng Revised Penal Code laban po kina VP Sara at Colonel Raimundo Dante Lachica. Si Police Lieutenant Colonel Van Haas Jason Villamor ng Quezon City Police District Medical and Dental Unit ang nagreklamo. Siya po yung pulis na itinulak umano ni Lachica sa gitna po ng kaguluhan sa Veterans Memorial Center noong November 23, 2024. Nung ililipat sa St. Luke's Medical Center ang nooy Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez. Ipinag-utos noon po ang pagdetine kay Lopez sa Kamara de Representantes matapos po siyang patawan ng contempt citation dahil umano sa panghihimasok niya po sa investigasyon ng House Congressional Committee on Good Government and Public Accountability sa paggamit po ng confidential funds ng Office of the Vice President. Subalit po, nagkasakit ito nang malaman na ililipat nga siya dito po sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City mula sa detention facility dyan po sa Kamara. Nagkaroon po ng standoff matapos po harangin ni VP Sara ang paglilipat kay Lopez. At ayon po sa resolusyon ng Quezon City Prosecutor's Office, hindi suportado po ng ebidensya ang umano'y direct assault, disobedience to authority at grave abuse. Tinukoy rin po sa resolusyon na wala kahit isa sa mga saksi ni Villamor ang nakapagbigay po ng testimonya na sumusuporta sa kanyang aligasyon na inatake siya at ginamitan po ng pisikal na puwersa, intimidation, karahasan at pagbabanta. At nabigurin umano ang pulis na ilahad sa kanilang affidavit ang nangyaring umanong engkwentro. Wala rin anyang naibigay na impormasyon tungkol sa mga naging galaw ni Villamor matapos po ang sinabing insidente. So kinukontra rin nila ng video footage na isinubit mismo ni Villamor ang kanyang mga alegasyon. At dahil dito po, napilitan na po ang mga piskal na ibasura ang reklamo. No, ayun po mga kabalitaan. Nako, pati pulis nahawaan na rin sa pagiging sinungaling mga kabalitaan. Kompleto talaga rito yung administrasyon ngayon, Yung administrasyon ngayon ni Bongbong may kawatan, yung mga buaya dyan sa Kamara, mga nagmamarunong na mga abogado, at yung pangalawa ay ubod ng kasinungalingan. Nahawaan na rin sila, mahilig sila magliligaw ng mga impormasyon sa taong bayan para sila ipagpapaniwalaan mga kabalitaan. Dami At lalo na yung mahilig sa fake news mga kabalitaan. Si Mema, si Takero,
Sino pa nga ba yung isa? Si Olo. At sino pa yung mga binabanggit ho nila? Yun po yun sila. Pati na rin si Ortega. Pati na rin si... Sino pa ba? Ortega, kato si Adjong. Sino ba yung parang double B? Tawag kong double B nga. Medyo bata pa yung na congressman pala. At sino pa ba yung isa? Suarez. At saka si Asidre. Yan, magkalahi yan sila, puro mahilig sa mga fake news eh. Tapos ibabato nila sa DDS vloggers, mga fake news na sila. Sila pala yung fake news. Mantakin nyo po, sinasabihan si Tatay Digong na nagko-comment lang patungkol sa isiniwala to ni Congressman Ungab na ito yung nakuha nila, but may mga blanco kasi sa panahon niya, dalawang pagkakataon na nagiging miyembro siya sa appropriations, mga kabitan dyan sa House of Representatives. Hindi ho nila ito nagawa kahit ni isang beses, mga kabalitaan. Yun po ang naging reaksyon. At ngayon, nung narinig ko nila, itong si Bongbong, parang hindi ko alam kung nung time na yun nagsalita siya, bangag ba siya, sabi agad-agad na, hindi, fake news yan. Sinakyan din ni Ortega na, hindi daw credible itong si Duterte at si Ungab. Sila pala yung mga mahilig sa fake news eh. At lalo na itong si Suarez, napakalaking mama, ang liit ng boses, parang duwende, mga kabalitaan. Ang sakit sa tenga eh, parang latang parang lata ba na dinagana ng pison yung boses. Sakit sa tenga eh. So ngayon, wala sila, mate. Ba't sila na-checkmate, mga kabaitan? Tingnan yun, yung niligay nila diyang nagpakatanga-tangahan nitong si Stella Kimbo, nagiging acting na dyan sa appropriations, chairwoman, or chairman, or chairperson na, mga kabaitan, kaya anong tawag nila dyan, bahala na, basta appropriations. Inilagay ko nila doon, nagkamali na naman ho sila. Di ba? Tingnan nyo, nilaglag ho sila ni Stella Kimbo. Inamin yung technical committee daw yung nag-fill in the blanks. Tapos naglabas pa ng omnibus, mga kabalitaan. Pantakin nyo po, naglabas ng omnibus. Sus, nako, napaka-up talaga itong mga hinampak na to. Kakahiya kayo. Dapat wala kayo sa pwesto kasi nilalaglag niyo yung Pilipinas, sinisiraan niyo yung imahe. Ganun pala yung bansang Pilipinas. Napaka-up at napakatanga yung mga opisyalis dyan sa bansang Maharlika. Ganun yung sasabihin sa mga natin dyan, mga nasa ibang bansa, mga kabalitaan. Ngayon, galit na naman sila kay Mayor Magalong. Hinabol-habol nila si Mayor Magalong. Binabatuhan naman ho ng mga akusasyon na naman. Di ba? Ganito dito sa Pilipinas ngayon sa panahon ng Marcos administration. Kung ikaw ay magsasalita sa katotohanan, babalikan kanila, ririsbakan kanila, gagawan kanila ng kwento na ikakasira ho sa iyo, mga kabalitaan. Buti na lang may Mayor Magalong ho tayo na may na may prinsipyo talaga. Ako nakikipaglaban. Mahirap lang talaga. Kasi nakapokus lahat sa akin. Ang atensyon, gagawa sila ng mga intriga, gagawa lahat sila ng mga kasinungalingan. Sisiraan talaga nila ako. Pero, kailangan ba natin manahimik? Tatahimik ba tayo? Hindi tatahimik. Ito ang binigyang diin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos na maging kontrobersyal ang kanyang pagsisiwalat sa katiwalian sa proyekto ng gobyerno. Ayon sa alkalde, hindi siya pwedeng magpatalo sa takot dahil malaking responsibilidad ang nakaatang sa kanya bilang isang opisyal ng lungsod. Yan ang sinumpaan natin eh. Willing to die for this country. Willing to die din naman ako para lang ipaglaban yung tama. Lalo-lalo na yung pag-promote ng good governance at lalo-lalo na itong pagkikipaglaban sa laban sa korupsyon. Dagdag pa ni Magalong, simula nang inilabas niya ang kanyang saloobin hinggil sa korupsyon sa gobyerno, marami na rin ang tumatawag at nagdetect sa kanya na sumusuporta sa kanyang good governance crusade. Marami pa tayo nalalaman. Kaya sila nagpapadala kasi talagang feeling nila hopeless na rin eh. Wala silang mapagkatiwalaan na makikipaglaban dito. Pinapadala nila sa akin. Pasyon nila. Sabi ko, bakit hindi kayo pwede magsalita? Sabi nila, baka mawalan kami ng tubig sa gripo eh. Kung kami nagsalita, kaya Mayor Benji, ikaw na lang muna. Ikinatuwa naman ng alkalde ang sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi na dapat kasama ang mga politiko sa pamamigay ng ayuda. Subalit ayon sa alkalde, may bago ngayon na estilo ang ilang korap na kongresista o government officials. Alam mo ba, meron na naman bagong sistema sila. Pag pupunta ka doon sa opisina nila, sasabihin nila, ay naku, wala na ho rito yung pan. Hindi na ho kami nagbibigay dito. Pero yung pera ni congressman, nandun na ho sa DSWD, kaya bibigyan na lang namin ho kayo ng note.
At para pumunta na okay doon sa DSWD. Nandun naman yung pera ni Congressman. Parang ganun pa rin. Papalabasin pa rin nila na utang na loob pa rin. Samantala, sinagot ni Mayor Benjamin Magalong ang pahayag ni Congressman Salceda hinggil sa 777 scheme. Alam mo, magaling si Congressman Salceda. Napakatalino niya. Kumbaga, in terms of situational awareness, mataas ang situational awareness niya. Kaya, alam niya. Kaya lang, syempre, ayaw lang, siguro, hindi na lang natin bakit ayaw niya aminin. Grace Dr. Lero, UNTV. O, di ba? Kahit nga si Salceda, mga kabaitan, alam na alam pala nila ito. Ito lang iisipin natin ba? No? Ilagay lang natin sa utak ko natin. Ba't ba na sabi ho yun? Ano bang tawag nito? Ano bang dahilan? Ba't ba ibinunyag itong kalukuhan ho? Yung katiwalian dyan sa gobyerno ni Mayor Magalong. May mapapala po ba siya sa ginagawa niya? Kung siya po ba ay nagsisinungaling lang? Yun po isipin natin, mga kabalitaan. Sinasabi ho niya dito dahil ito ay may katotohanan na talagang ito ang nangyayari ho talaga sa ating bansa ngayon. Kaya yung iba talagang kukontrahin itong si Mayor Magalong dahil sila wala naman sila talagang prinsipyo. Ilan lang ho na kagaya ni Mayor Magalong, Inday Sara Duterte, Rodrigo Roa Duterte, yung former president natin, si Congressman Ungab, at mga Duterte, kalyado ng mga Duterte. Ilan lang ho yan na makikita ho natin sa bansa na mga politiko na may talagang prinsipyo at paninindigan, mga kabalitaan. Sa panahon ngayon, karamihan ngayon, lalo na sa Kamara, naku, wala na kayong makikita ho dyan. Lalo na pa ang itong mga itong mga black, mga kabayan black, mga kabaitaan. Pero kahit pa paano ngayon, nakakatulong na rin sa ating bansa para ho isawalat yung katiwalian. Akala ko nga, hindi nila papalagan tong irregularidad dyan sa Kamara. Yung 2025, yung Vice-Cam Committee Report, mga kabalitaan. Buti nga sila ay, kung hindi siguro to na nagtataka tayo, no? Sila mahilig silang bumusisi. Hanap-hanap talaga yun sila ng butas para magiging issue, para magiging pulutan sa mainstream media. Inuunahan pa sila ni Congressman Ungab. So siguro baka palabas na lang nila ito na questionin sila dahil sila po talaga ay tatak na na makakaliwa na tumutuligsa sa mga korap na mga politician, mga kabalitaan. Pero itong si Congressman na Ungab, mas naunahan pa sila nito, sumakay na lang itong Makabay Black para hindi mapahiya, mga kabalitaan. Titirahin ka na lang namin na speaker. Wala naman kami mapapala dyan kasi nabulgar na yan. Magbago na yung plano ho natin dito para at least hindi naman kami mapahiya dito sa pinanggagawa ho natin. Ito, mayroon silang komento patungkol dito, mga kabalitaan. Itong si Raul Manuela. Tayo bilang consistent sa pag-scrutinize ng national budget, kahit sino pa po ang presidente, kahit sino pa ang mga matataas na nakaupo sa pwesto, tayo po basta may nakita tayo na kaduda-duda sa national budget ay nararapat lamang na questionin yan. In fact, hindi lang technical matter kasi yung mga blank doon sa Bicameral Conference Committee report. Kasi ano ba ang papel ng mga blanko na yon? Nakita natin eventually after mapunan yung mga blank ay kaltas budget sa Department of Agriculture tsaka sa National Irrigation Administration ang naging epekto noon. At alam natin na yung mga kaltas budget sa serbisyo para sa mamamayan, sino ba nagbenepisyo doon sa mga naging realignment? Ang mga nadagdagan ay yung mga kagaya ng kadudadudang ahensya like DPWH. So, hindi tamang sisihin yung mga technical staff kasi technical staff ba yung magbebenepisyo doon sa mga ganitong realignments? Hindi naman. Ang may papel doon sa paglalagay talaga ng exact allocations doon sa mga iba't ibang programa ay ang mga mambabatas. Kaya hindi tamang sisihin yung mga technical staff. Meron pa rin talagang valid na concern yung mga kababayan doon sa mga blanco sa BICAM report. AI can tell you about Alright, so doon lang ho tayo, mga kabitan, kasi bigla pumasok yung ads nila Di ba, pinuna si, ito patama na rin to kay, kay Saldico, sino ba yon? Kay Grace po, at itong si Kimbot, mga kabalitaan. Di ba? Tinamaan na ho sila, talagang, pag ikaw kayo po
naga ng ahas sa yung bakuran mga kabalitan, huwag nyo talagang i-expect talaga na magiging loyal ho yan sila sa inyo. Kasi yung kaharap dyan sa kamera, puro ho yan, maliban sa mga buaya, halos lahat dyan sa loob na yung bahay na yan, ay puro mga ahas. Mabibilang na siguro yung mga ahas puti dyan mga kabalitaan. Mabibilang na. Oh. Tingnan nyo, nagka-ahasa na sila ngayon dyan. Di ba? Oh, naglaglaga na sila. Ang iba, hugas kamay pa mga kabalitaan. So ang kasamaan, hindi talaga magwawagi sa kabutihan. Inisa-isa, inunti-unti na ho sila dyan na para para mabisto lang mga kasamaan dyan mga kabalitaan. Lalo na, yung pera ni Juan de la Cruz ay talagang muntika na tayo dun muntika na talaga mga kabalitaan. Buti na lang, meron pa rin tayong Congressman Ungab na siya po lahat ang nagsasabi dito at kanya pong tawag nito. Talagang binisto niya po, pasabog, grabe yung pasabog ni Kong Ungab. Mga ilang linggo na. Siguro maghalos ang 3 linggo na yata or mag-4 na linggo na yata itong usaping ito mga kabalitaan. Anyways, dito tayo. Ito yung mga nasa magrarally sa 31st. Tandaan niyo po yung mga pagmumuka. Kilala ko lang dito si Chief Justice Carpio, itong si Fadi Reyes, at itong si Cielo Magno mga kabalitaan. Meron yung kanilang pagtitipon dito, patungkol ito sa pamumuna nila sa budget ng Vice-Cam Committee Report. Dito ito yung pinag-uusapan na may question and answer sila sa media. Pero kukuha lang tayo ng malita portion dito. Yung unang tanong lamang kasi yung pagtatanong dito ay related naman po sa usapin natin. So pero i-insert ko lang po at tatandaan nyo po, sila ay magkakaroon ng rally sa January 31st na huwag nyo po dapat paniniwalaan na itong rally ay para lang sa mga korap gobyerno, para sa Kamara. Kasi nga, sa kanilang post dyan, hindi ko lang na-save yun kay Cathy Binag na wala sa post niya, na ang rally na ito ay patama ho. At kakalampagin ho nila yung Malacanang. Dahil nga po sa usaping Vice-Cam report. Pero bakit hindi ho nila isinama itong si Tamba? Bakit ho hindi nila ito magiging paksa si Tamba sa kanilang darating na rally sa January 31? Dahil una ho, nakikita natin sa kumakalat ng larawan sa social media ay may magandang relasyon pala itong si Cielo Magno at si Tamba. Kaya given na po yan. There's no question about it. Just let it be. That's what they want. So anyways, poproteksyonan ho natin si Sara. Na itong rally nito ay against ho kay Sara Duterte. Pro-impeach ho ito mga kabalitan. Tandaan niyo po pro-impeach rally or impeach rally itong January 31 na iniorganisa ho ni Cielo Magno. Kasama ho sa mga leftist dyan na mga kaparian itong si tawag ito Father Reyes, itong si Chief Justice Corona, sasali din siya, sasama siya doon at ilan pang mga organization na naging bahagi ho sa pagpaplano nito mga kabalitaan. Malamang bayan muna, anak bayan, lahat na sila makabayan block. At paalala lang din itong si Teddy Casino, nung college pa ho ako, pumunta ho siya sa aming school. Hindi ko lang babanggitin kung anong school mga kabalitaan. At ako po ay isa sa buhay na magpapatunay na ito ay kasapi ho ng NPA mga kabalitaan. Dahil po, isa ako sa na-recruit nito before nung high school pa ako kasi siyempre wala pa tayong naging miyembro ako ng League of Filipino Students. Lagi ho kaming nagrarally. Ang style ho kasi nila dati, nung pumunta ho si Teddy Casino sa paralan ho namin, yung hindi ko lang sasabihin, isa sa professor ko po ay kaibigan niya. At yun, nag-organize andun ako, din ako yung nag-host, nag-MC sa programang iyon. At siguro, nasasabi kong ito nag-MC, siguro maalala ako nito pag nakita ako marinig ito ni Teddy Casino. Ako yung nag-host sa event na yon. At na-invite na rin ako bilang League of Filipino Student. So, ang ginagawa ho namin, para maintindihan anong ginagawa ng LFS, every Saturday, every Saturday talaga,
siguro sa isang buwan, nasa 3 or 4 na Sabado kami magmi-meeting talaga sa school. So itong pagpaplanuhan, didiscuss yung mga ganitong bagay. Then lalo na sa time po yan ni sa time po yan ni President Gloria Macapagal Arroyo, mga kabalitaan. So ito nangyari, then sabihin daw na may pupuntahan tayo dong event, sasama tayo. Doon pagdating sa event, ayun para magrarally na pala kami, mga kabalitaan. Kaya ako nung nalaman kong ganun pala, matagal na akong medyo naging miyembro pero hindi ko pa nasubukang mag-rally. Akala ko kasi parade lang, akala ko kasi may event sa isang lugar na yan. Pumunta kami, nakita ko doon daming mga daming mga bandila eh. Ano tawag nila doon? Yung mga placards. Sabi ko, rally pala to. Yung utak ko hindi ganoon, mga kabalitaan. Kasi nga para magkaroon tayo ng kaibigan sa school at at the same time, di ba, protected tayo kasi may mga grupo pala eh. O ganon. So yun po, kaya si Teddy Casino, tumakbo yata siya ng senador ngayon. Hindi ko lang matatandaan pero parang tumakbo siya ngayon, di po ba? Sino bang makaka-comment ho dyan? Tumakbo siya. Huwag niyo pong iboto yan kasi kasapi ho yan ng NPA yan. Best friend ng NPA ho yan. Isa na rin tayo sa muntika na rin mapasama sa kanila. Kaya tumiwalag ho tayo at lagi na ho silang tumatawag sa akin. Pre, saan ka ba ngayon? May meeting tayo rito. Dito punta ka sa kapihan. Laging kapihan kasi yun eh. May malaking puno doon. Sa taas may doon. May medyo nilagyan ho nila ng parang private something, conference room, something like that. No? Basta privado yung sa taas. Parang inaarkilahan yata nila yun. Aakyat kami, doon kami mag-usap-usap. Minsan magbibilyard-bilyard na lang muna. Tapos pag marami na, akyat na naman sa taas. Ganun ho, mga kabaitaan, yung diskarte ho ni Teddy Casino. Talagang binibrinwash ho nila tayo. Kaya sinasabi ko, kaya nabanggit ko si Teddy, kasi sila magkakasama sila, malamang ho, pupunta ho doon si Teddy Casino. Huwag niyo pong iboto yan kung siya itumakbo ho ngayon, ha. At yung panawagan ni Madam, huwag niyo pong paniwalaan yan kasi pro-impeach ho ito VP Sara Duterte. Tara, diretso ho tayo dito sa grupong ito. Ang General Appropriations Act po o yung panukalang pondo for 2025 ay hindi naman po nakikitaan ng kahit anong irregularidad. Yun po ang sabi ng ating presidente and the rest of the administration. So since nakita po natin na mayroon po mga blanco doon, ano po ang possibility na pag naisa publiko po ba ito, ano pong possibility na malaki po ang maaring possibility na mapolitika po ba ang pondo ng bayan or yes ma'am? Actually, yung mahalagang usapin po, linawin po natin itong mga blanco tungkol sa budget. No? 2 dokumento po yung pinag-uusapan natin dito. Isa ay yung Bicameral Committee Report at isa ay yung GAA na pinirmahan ng Pangulo. At ito yung makikita natin sa DBM website. Yung nasa DBM website, wala pong blanco. Ang may mga blanco po ay itong Bicameral Conference Committee Report. Bakit po ito issue? Kasi ang function ng Bicameral Committee ay i-reconcile na yung pagkakaiba ng House of Representatives at Senado. Ngayon, kung may blanco yan, pero yung final na dokumentong pinirmahan ng Presidente ay walang blanco, ang tanong, sino yung nagpuno ng blanco? So kahapon binanggit ni Congresswoman Stella Kimbo na technical staff ang nagpuno ng blanco na to. Malinaw na malinaw po, may omnibus provision dito sa Bicameral Committee Report na sinasabi na ang technical staff, ang function lang nila ay ayusin ang mga clerical errors. Ang pag-fill in ng blanco ay hindi clerical error. Bahagi po yan ng function ng legislative process. So kung technical staff ang nag-fill in ito ay violation po to ng mandato ng Kongreso na dapat sila ang nagpa-finalize ng budget. At ito po ay legitimate na issue tungkol sa ating budget and legislative process. No? At dahil dito, nagre-raise pa rin ng issue kung valid nga ba ang pinirmahang budget ng Pangulo kung yung mga blanco, ang bumuo ng budget ay mga technical staff. So yun po yung valid na question doon. Ang pangalawang importante pong tanong na kailangan tinututukan natin ay itong usapin kung gaano ba nakakulang ang transparency ng Bicameral Committee. Dahil yung mga report na ganito ay nakikita lamang natin kung may congressman na magre-raise ng issue. Pero tayong taong bayan, hindi natin nakikita yung mga report na to. Hindi natin napapakinggan yung deliberation. Hindi natin alam kung sino yung kasali. Hindi natin alam kung paano nagagawa ang final decisions na to. Wala tayong nakikitang minutes of a meeting. So tingin ko po, bahagi ng responsibilidad natin bilang mamamayan ay yung panawagan na itong Kongreso ay magkaroon na ng konsensya at gawing mas transparent yung proseso nila sa pagpa-finalize ng batas at itong Bicameral Conference Committee ay mas maging accountable sa taong bayan. Siguro po si Justice Carpio makakapagpaliwanag tungkol sa mga legal na issues na maaaring i-raise tungkol sa usapin na ito. Yeah, thank you. Yung tama yung sinabi ni Professor Shelo na there are 2 documents involved here. Yung enrolled bill na pinirmahan ni President Marcos Jr. at saka yung BICAM report, which is considered an internal document of Congress. Yung
BICAM report ay may mga blanks tsaka finill up ng staff. No? So it's a question, may authority ba yung staff? Mukhang wala dahil clerical errors lang dapat. Pero merong doctrine which the Supreme Court has stated several times na yung enrolled bill, the moment enrolled bill na yan, they will not inquire beyond the enrolled bill. Pag may mga mali within the internal deliberations of Congress, that will not affect the validity of the enrolled bill. Unless it goes into the constitutionality. Katulad niyang, if there is a law na saying na people are exempt from tax, dapat under the Constitution, majority of all members of the Congress must approve. Pag kulang yung number na yun, pwede i-question yun kahit na may enrolled bill. So, yung si President Marcos naman, wala namang, he cannot be questioned for signing dahil ang dumating sa kanya na dokumento, kompleto. This is a shortcoming of the House and the Senate. Dapat sila, they should answer for this. Bakit bilyon-bilyon pesos binibigay lang nila sa staff nila? Anong klaseng trabaho yon? They should be more careful, no? So, dapat we will ask Congress what happened here. Bakit may blanco at saka yung mga clerk staff lang ninyong nag-fill up ng mga blanks. So, that's the issue now, no? Thank you. So ayun po mga kabaitaan. So narinig na ho natin at yung pagpapaliwanag ko ni Chief Justice Carpio ay talagang ito po ay kakabahan na ho sila dito mga kabalitaan. May mananagot ho talaga. Kaya hintay-hintay lang ho kayo. Darating na ho yung paghuhusga ho laban sa mga nimal na mga politisyan ho, politiko dyan sa mayabang kapulungan mga kabalitaan. Ulitin ko po yung January 31st. Huwag kayong pumunta sa rally ni Shelo Magno dahil po ay pro Sara Duterte impeachment mga kabalitaan. Ang front lamang nila ay itong katiwalian na kanilang kinakalampag ngayon dyan sa Malacanang. Ngunit hindi ho nila isinama dito si Tamba. Sana may magsalita dito against naman kay Tamba sa rallying ito. Subalit, ito ay talagang para sa pro-impeach rally Sara Duterte mga kabalitaan. Kaya wag magpalinglang, maging mapagmatsyag, maging wais, maging vigilanto. At dapat alamin ang mga dapat malaman at intindihin ang mga pangyayari sa ating lipunan. Wala na ho tayong oras dahil magbabalik pa po tayo. Pahinga muna at kita-kits tayo sa ilang mga oras sa ating pagbabalik mga kabitan. Huwag kalimutan mag-subscribe. At huwag kalimutan yan pala, yung ano pala natin, yung Facebook pala. Nakalimutan ko na naman yung Facebook natin. Facebook page, subscribe ho kayo, follow ho kayo doon sa facebook.com/DanAganBalitaReact. One word ho yan mga kapitan. I-follow nyo lang para mas magiging ano pa tayo. Mas magiging kumbinsido pa tayong patuloy sa paggagawa ng mga samusaring balitaan ho dito sa ating munting bahay. Reaction video sa Danagan Balita News Update. At matsalam sa 43,346 sa kasalukuyan. Sa mga oras na ito ay medyo umangat, tumaas na naman ho ng konti kahit papano. So subscribe na ho kayo mga kawalitaan. Huwag kalimutan, bago dumating ho yung halalan, sana magkakuha na tayo ng 50,000 subscribers bago matapos ang taong 2025. 100,000 subscribers mga kabalitaan. Ako po ay taos puso talagang nagpapasalamat sa lahat ng mga Pilipino around the world. Matsalam sa inyong lahat. Now, it's time for me to say goodbye. To God be the glory. Mama! Chip, chip. Peace out! At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod. Okay. There's hindi 5,000 pesos. Ang ganda mo hindi pa akong banga. 5,000 pesos. Sa milyonaryo, sama-sama tayo, babago muli para maging milyonaryo.